Mula dito sa bayan ng Etiaga Isabela ay magmomotor nga tayo papunta sa bayan ng Angadanan Isabela. At sa biyahe nga na ito hindi tayo dadaan ng mga main highways, puro back roads lang mga kuys. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko nga sa'yo mula dito sa may sentro ng Etiaga mayroon nga nakatagong sementadong backdoor na daan na kung saan paglabas mo nga ay mismong sentro na rin ng Angadanan. Marahil ilan siguro sa inyo mga kuys ay alam na itong daan na tinutukoy ko. Sa mga nakakaalam dyan, i-reveal nyo na sa may comment section. Pero kung sakali mang hindi pa, make sure na papanoorin mo ng buo ang video ito at ikukwento ko sa'yo. Sisimulan na nga natin ang kwento mula dito sa may sentro ng Etiaga. Gaya nga ng sabi ko kanina mga kuys, puro back roads lang ang dadaanan natin, kaya dire-diretsuhin nga natin itong kanto na to. Bali kakanan na nga tayo sa crossing na to mga kuys. Alam niyo yung way papunta ng barangay Tugigaraw? Bali isa nga itong way na to papunta roon. Bali kumaliwa na nga rin tayo agad dito mga kuys. At kung hindi nga ako nagkakamali, parte pa lang ito ng barangay Ugad. And finally, nadaanan na nga din natin yung welcome signage ng Tugigaraw. May mga taga rito ba na nanonood ng video kong ito? Paramdam naman kayo sa comment section mga kuys. At bali dito nga mga kuys, nadaanan na rin natin yung welcome signage ng Santo Domingo. Na kung saan, napakaganda nga na daan nila dito, espaltado na. Kung ikukumpara ko ngayon daan dito compare doon sa may Maharlika Highway mga kuys, parang mas maganda nga dito. Halos wala kasing dumadaan dito mga kuys at wala rin manutulin ng mga sasakyan. Bali dito nga mga kuys, nakapasok na nga rin tayo ng barangay Annafunan. Halos sinusolo lang talaga natin yung daan dito oh. Ikaw kuys, nasubukan mo na rin magdumaan dito? Paiwan naman sa comment section oh. Napakaaliwalas talaga bumiyahe dito. Walang traffic at wala kang may ingay na mga truck. Bali nadaanan na nga din natin itong tulay sa may Annafunan. Baka mayroong nakakamiss dito mga kuys, so magbibigay ako ng 10 segundo. Bali kakaliwa na nga tayo sa crossing na to mga kuys, no? Kung saan, kung hindi ako nagkakamali, dito na nga natin madadaanan yung unang barangay ng Angadanan. Hindi ko lang sigurado kung anong barangay na ba ito, pero baka sakaling alam nyo mga kuys, paiwan naman din sa comment section no? Bali nadaanan na nga din natin itong Kalabkab Elementary School. At bali kumanan na nga rin tayo dito mga kuys. Medyo malalim na nga na parte ito ng Angadanan. Mayroon ba mga taga rito na nanonood sa akin ngayon? Kung meron man mga kuys, pa-comment naman ng present. Bali dito nga mga kuys, nakapasok na nga rin tayo ng Barangay Loria ng Angadanan, Isabela. May mga nalagpasan ba ako mga barangay mga kuys na hindi ko nabanggit? Pakiiwan na lang dyan sa may comment section mga kuys. Hindi ko kasi kabisado talaga itong daan na to. Bali kakaliwa na nga ulit tayo parte dito mga kuys. Yung kanan kasi niyan, kung hindi ako nagkakamali, papunta na nga yan ng Barangay San Guillermo. Bali dito nga mga kuys, nadaanan na rin natin ang Pigalo Bridge ng Angadanan. Kung hindi ako nagkakamali, ito na nga ang pinakamalaking tulay dito sa bayan na to. Napakadami nga rin palang naliligo sa may ibaba ng tulay na to nung dumaan ako dito. Ikaw kuys, nasubukan mo na rin bang dumaan dito? Paiwan naman sa comment section yung mga pictures nyo kung meron. At bali dito na nga tayo lumabas mga kuys, no? Kung saan sentro na nga ito ng Angadanan. Grabe, ang laki na nga ng pinagbago ng bayan na to mula nung last na nagpunta ako rito. Itong mga halaman tsaka street light sa gitna, wala pa to dati. Akalain mo bang meron na rin palang 7-Eleven dito? Bali ito nga pala yun no, napaka-solid. Bali mismong nasa harap nga lang siya ng munisipyo. Bali ito na nga rin pala yung pinakapalengke nila dito. Ikaw kuys, kailan ka last na nakapunta sa bayan na to? Ito na rin ba yung itsura nito nung naabutan mo? Paiwan naman dyan sa may comment section. At kung sakali man umabot ka sa parte ng video ito, baka pwede mo namang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man hindi ka pa naka-follow, ay baka naman. See you next video mga kuys! Murang helmet na mayroong ICC sticker, nasa tamang video ka na. Hindi ka mag-aalangan na gamitin ito sa mga kalsada kasi nga mayroon siyang ICC, legal na legal talaga itong gamitin sa mga highway. Dahil sa sobrang mura ng helmet na to, 2 piraso na nga yung binili ko. Kung mapapansin nyo yung visor niya, may kulay na rin kaya hindi siya nakakasilaw gamitin kahit tirik yung araw. Ito ang pinakamurang helmet na pwede mong mabili online kahit maghanap ka pa dyan ng iba. Mag-order ka na rin kung kailangan mo nito.